hanggang 4 na oras na biyahe sa sasakyan mula Maynila ay mararating mo na ang probinsya ng Nueva Ecija. Bukod sa pagiging rice granary ng Pilipinas, kilala din ang Nueva Ecija bilang tsinelas capital ng Hilagang Luzon. Pero sa kabila nito ay marami pa rin mga bata dito ay kung hindi sira ang mga tsinelas ay walang mga sapin sa paa. Kaya narito ngayon sa Nueva Ecija ang Handog Tsinelas Campaign ng Rated K. Naku, Ralph, mukhang meron kang balak maging doktor. Bakit nagkaganon? Tingnan mo yung tsinelas niya, oh. Oh, di ba? Ginawan talaga ng paraan, oh. Dayan, paano ka pa nakakalakad niyan? Iniipit mo na lang? Sino kaya sa kanila na taga Nueva Ecija ang batang magkakaroon ng 500 piso at bago pang tsinelas? At ang nagwagi! Ayan! Si Alice! 500 piso! Kasi pinakasilang tsinelas! Ready? Get set? Go! Maraming salamat sa mga tumulong. Dahil sa inambag ninyong mga tsinelas, darating ang araw. Wala nang bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapaa. Di ka dapat maiya, isipin nyo na may mapapala. Usapang kalye. NPA o No Permanent Address sa kalye. Yan ang buhay ng pamilya Cornelio. Gamit ang kanilang buhay, kariton, ay nagpapalibot-libot sila sa lansangan. Paano nga ba nabubuhay ang mag-asawa at 5 anak sa ganitong sitwasyon? Ang masikip at tila masalimuot na buhay ng Home Along the Kalye. Simula pa lamang ng araw, pero bakas na sa mukha ni Mang Jimmy ang pagod. Isa na naman itong araw ng pakikibaka sa lansangan, kasama ang asawang si Aling Marilyn at kanilang mga anak. Ang tawag sa kanila sa kalye, Pamilya Kariton. Nangarap si Jimmy at Marilyn ng isang maayos na buhay pamilya. Pilit humahanap ng kanlungan. Ngunit makalipas ang 5 taon ng tuloy-tuloy na pagkakariton, tila bigo pa rin siya. Mang Jimmy, bakit naman po kayo napadpad dito sa kalye? Nangarap din natin makapag-upa ng bahay. Ang kaso lang, yung kinikita namin sa pagpamasura, tamang-tama lang sa pagkain naman. Lumuwas mula sa kani-kanilang bayan sa Bisaya, sina Jimmy at Marlene upang tumakas sa kahirapan. Nag-barker ng pampasaherong jeep si Jimmy. Si Marlene naman namasukan bilang kasambahay. Sa ganitong estado sila nagkakilala. Parang nauna yung dumami yung mga anak ninyo bago kayo nagpursige muna ng pangarap. Nung kami unang magsama, yun na sana ang pinapangarap namin ang magkakaroon na. Kayo, Aling Marilyn, ano naman ang inyong pangarap para sa inyong mga anak? Nanay kayo, di ba? Pagsikapan lang namin paghanap buhay, mga ngalakal po para lang makapag-aral ako sa mga anak ko. Kahit halos hindi kami makakain po. Ayon sa DSWD, may 300 pamilya sa Metro Manila ang tulad ni namang Jimmy na nagtitiis na manirahan sa kalye o kaya ay sa kariton mismo. Kadalasan ay yung pakikipagsapalaran dito sa Manila. Dahil nga naman kung wala ka namang ikinabubuhay doon, no? Seasonal lamang yung kanilang farming, ihalin tulad mo dito sa Manila na maglabada ka lamang, magtinda ka ng sigarilyo, mangalakal ka. Pagkatapos nun may ibebenta mo kaagad, meron ka na pambilin 1 kilong bigas. Bagamat may mga organisasyon na tumutulong sa mga tulad nilang laman ng lansangan, lahat ng ito'y pansamantala lamang. May mga bata po silang may mga maliliit na anak na nakakaawa po talaga. Dito po kakain, pagkatapos ko po kakain ay meron pong pangangaral po ng salita ng Diyos.
Sa maliit at masikip na espasyong ito, itinayo ni na Mang Jimmy at Aling Marlene ang pansamantala nilang tahanan. Tanging lumang kama at tolda ang pananggalang sa tirik ng araw at buhos ng ulan. Ang mga bata, ayun, siksikan sa loob na tila sardinas, di maiwasan talagang mabasa. Nabubuhay kasi sa pamumulot ng basura. Tulak ang lumang kariton ang pamilya ni Mang Jimmy. Target nila ang piraso ng mga bakal, papel, plastik na bote, o anumang bagay na pwedeng ibenta sa junk shop para maging pera. 2 hanggang 300 piso kada araw ang kinikita nila Mang Jimmy sa naibebentang kalakal. Kapag walang benta, wala ring pera. Para sa atin, bagay na patapon at wala ng silbi ang basura. Pero para sa mga taong naging buhay na ang pagkakariton sa araw-araw, ang bawat piraso ng ating basura katumbas ay ginto o butil ng bigas na inaasam para lang sila'y mabuhay. 3 sa mga anak ni Mang Jimmy at Aling Marlene ang pilit nilang iginagapang sa elementarya. Ang panganay na si Jemar nasa grade 3, ang ikalawa si Jimmy Boy at ang pangatlo si Jo Marie. Pareho namang nasa grade 1. Pinagkakasyan nila ang 5 pisong baon. Makapasok lang sa paaralan. Ano pong inyong dasal sa gabi? Sa kalagayan po ninyong ganito? Manghingi kami ng tulong sa kay Lord na sana mapuno yung kalakal namin, karito namin puno ng kalakal po. Para medyo malaki-laki yung kinikita namin. Ito po, kaunting halaga lang po ito sa maraming tao. 3,000 piso. Para yung mga bata naman, may makain ng maayos-ayos. Galing po sa Rated K. Salamat po. Maraming salamat. Ipinasyal din namin ang mag-anak na hindi nila kailanman nagagawa bilang pamilya. Habang minamasdan ni Mang Jimmy at Aling Marlene ang saya sa muka ng kanilang mga anak, lalong tumitindi ang kanilang kagustuhan na makaraos sana mula sa buhay kalye at magsimulang mamuhay ng tulad ng kanilang pinangarap. Susunod na, hahataw na sa kalsada ang mga kakaiba at kakatuwang sasakyan. Sakay na sa Weird na Wheels sa pagbabalik yan ng Rated K.